Adan at Eva ay nanirahan sa isang magandang lugar na nilikha ng Diyos para sa kanila. Isang paraiso kung saan namumuhay ang mga hayop ng payapa at walang takot. Ang lugar na ito ay tinatawag na Hardin ng Eden. Mahal na mahal ni na Adan at Eva ang Diyos. Naglalakad sila sa hardin ng walang damit dahil wala silang dahilan para mahiya. Sinabi ng Diyos kina Adan at Eva na pwede nilang gawin ang kahit anong gusto nila. May iisa lamang na utos na dapat nilang sundin. Ang sabi ng Diyos, pwede kayong kumain ng bunga ng kahit anong puno sa hardin, maliban sa isa, ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Alam na alam iyon ni na Adan at Eva. Ngunit sa lahat ng hayop sa Eden, ang ahas ang pinakamatalino at pinakatuso. Isang araw, lumapit ang ahas sa babae at tinukso siya. Talaga bang sinabi ng Diyos na huwag ninyong kainin ang bunga ng punong ito? Sumagot ang babae, hindi kami pwedeng kumain ng bunga ng punong nasa gitna ng hardin. Kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami. Sumagot ang ahas, hindi kayo mamamatay. May dahilan kung bakit ayaw ng Diyos na kainin ninyo ang bunga. Kapag kinain ninyo ito, malalaman ninyo ang lahat ng nalalaman ng Diyos. Lumapit ang babae sa puno. Nag-aalinlangan siya kung ano ang dapat gawin. Ngunit sa huli, kinuha niya ang bunga at kumain. Pagkatapos, dinala niya ito kay Adan at pinakain din siya. Agad pagkatapos nilang kumain, pakiramdam nila ay may bumalot na ulap sa paligid. Huminto ang sikat ng araw at naging malamig ang paligid. Sa unang pagkakataon, nakaramdam sila ng takot. Napansin nilang sila ay hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon at tinahi para takpan ang kanilang katawan. Hindi pa sila kailanman nakaramdam ng hiya o takot, kaya alam nilang may mali. Adan, Eva, tinawag sila ng Diyos. Nagtatago kami, sagot ni Adan, dahil kami hubad. Huminga ng malalim ang Diyos. Alam ninyo iyan dahil kumain kayo ng bunga ng puno. Sinisi ni Adan si Eva. At sinisi naman ni Eva ang ahas. Sinabi ng Diyos, ahas, maglalakad ka na sa iyong tiyan magpakailanman. Isang araw, ang anak ng isang babae ay tatalo sa iyo. Eva, mararamdaman mo ang sakit sa panganganak. Adan, mahihirapan kang maghanap ng pagkain. Pagkatapos, gumawa ang Diyos ng mga damit para kay Adan at Eva. Pinalabas niya sila mula sa hardin, dahil kung mananatili sila, baka muli silang sumuway. Pagkatapos ay naglagay ang Diyos ng isang anghel na may nagniningas na espada upang bantayan ang daan pabalik sa Eden. Lumabas sina Adan at Eva mula sa hardin nang may lungkot at pagsisisi. Magkasama pa rin sila, pero ngayon may takot sa puso nila kung ano ang maaaring mangyari sa labas ng Eden.